Hi guys, so ayan, continuation tayo class ng discussion regarding sa technique na pwede nyong gamitin, no, to simplify yung solution dito sa topic na traverse balancing. So previously, na pakita na natin, no, kung paano ginagawa yung sa compass rule at sobrang dali lang nun. So ngayon, ang ipapakita naman natin is etong sa transit rule. Okay, so recall that yung correct latitude, pag transit rule ang pinag-uusapan, equal yung saan class? Dati niyang latitude minus yung total correction and then times the distribution factor na latitude niya, absolute value over summation ng lahat ng absolute value ng latitude. Para naman sa correct departure, equal yun sa departure niya minus yung total correction and then times the distribution factor na absolute value ng departure niya over yung summation ng lahat ng absolute value ng departure. Okay? So, dito class, mapapansin mo na magkaiba nga yung distribution factor ng latitude saka ng departure. So, class, hindi na natin magagawa yung katulad ng ginawa natin dito sa compass rule na isang equation lang. Ito. Anong nangyari? Sabay nating na-solve yung correct departure saka yung correct latitude, no? Bakit sila nagsabay? Kasi iisa lang yung ano nila yung distribution factor So magiging valid itong equation na to for correct latitude sa correct departure. Kaya na-solve natin ng sabay. So dito class, hindi natin magagawa yon. So kailangan nating mag-provide ng dalawang equation, working equation. So let's say for example, gusto natin kunin yung correct latitude ng line 1, 2. Okay? Di ba yung line 1, 2 nasa ano yan? Nasa letter A. Okay, andyan kayo class. So ang gagawin natin is para makuha yan, so gayahin lang natin tong equation na to. So latitude, paano yan? Di A. Di ba nasa A yan latitude class? Minus. O itong CL. Saan nakalagay ang correction sa latitude? Di ba nasa ano yan class? Nasa F. So sana nakakasunod ka class, no? Almost the same lang naman to nung sa compass rule. So andi dito sa A, yung latitude, andi dito sa F, yung total correction sa latitude. Ang magiging kinaiba lang niya, yung distribution factor nga. So paano natin mape-present, no, yung latitude na nasa taas? Okay? Kasi kapag nilagay natin yung A dyan class, ang mailalagay mo dyan yung pinagsamang departure saka yung latitude. So paano paghihiwalayin yun class? So recall that yung format natin sa complex mode is x plus yi. Tama? So ito yung ating departure. Ito yung ating latitude. So ang gusto lang natin, itong latitude. So paano matatanggal yung x? So simple lang. So if x plus yi, yan yung nakastore natin sa A, di ba? Pinagsama. Para ma-eliminate yung x, edi kailangan i-minus natin yung conjugate nung x plus yi. So pag sinabi natin conjugate, ito yung format niya. X minus yi. So pag minus natin yung conjugate na yan, anong lalabas? Matatanggal yung x, matitira is 2yi. Okay? Wherein yung conjugate represents sa calculator, nandiyan na rin yan. So, conjugate of A. So, yan lang yung i-click mo. Conjugate of A. So, parang lumalabas that A minus conjugate of A ay equal sa 2yi. So, parang lumalabas latitude na lang. No? Kaso may 2 pa So, divide natin sa 2. Okay? So, SBN, ito yung i-input natin sa calculator natin to represent yung latitude. Pero class, dahil naka-absolute value ito, so lalagay rin natin absolute value. So, lagay natin dito, absolute value ng yung latitude natin, sabi natin, can be expressed as A minus conjugate of A divided by 2.
Nakuha ba yung class? So, move ko nga to ng konti. So, ngayon class, ang next na gagawin mo is itong sa denominator. So, summation ng lahat ng absolute value ng latitude. So, ibig sabihin, gagawin lang din natin ito 5 times kasi summation eh. So, lahat ng lines natin, kukunin natin yung mga latitude nila and then absolute value. So, halimbawa, for A nga, di ba ito nga yung for A, latitude ni A. O, di lalagay mo siya dito. Okay? And then, for B naman, o paano yung kay for B? O, di absolute value naman ng B minus conjugate of B, then divided by 2. And so on, class. Lahat yon kasi nga summation. So, sige, class. Ayan. Okay? So, napansin mo ang haba ng syntax niya, no? Naging mahaba lang yan kasi pinakita ko pa sa inyo kung paano nga nag-arrive sa ganon. Okay? Mapapansin mo dyan, lahat yan may over 2. So, ano mangyari, class? Magka-cancel yan. No? Yung over 2 dyan, magka-cancel dun sa over 2 ng numerator. So, parang ang naging syntax mo, class, is ganito na lang. So, simplify natin para hindi ka nalulula. So, para makuha yung correct latitude, take note, for latitude alone lang to. So, A minus yung F, and then times, so sa taas, ano na lang, absolute value ng A minus conjugate of A. So, lagay ko siguro dito sa medyo gitna. A minus conjugate of A. Then, denominator is, so, summation. So, A minus conjugate of A, then plus B minus conjugate of B. Okay, plus C minus conjugate of C plus D minus conjugate of D, then plus E minus conjugate of E. Okay, ang haba, no? So, it's up to you kasi madali lang rin naman talaga yung conventional. Yun nga lang, sobrang matrabaho niya. So, unlike ito, calculator lang masasolve na natin siya. Ayan. So, sige class, try nating i-input yan sa calculator. Okay, so nasan yung calcu? Ito. So, again, gawin natin, no? So, A minus yung F, then times, sa taas, absolute value ng A minus conjugate of A. So, saan makikita class yung conjugate of A? So, dito sa apps yun. Ayun, number 4. So, conjugate of A. Ayan. Okay, so sa baba na tayo. So, absolute value ng the same, no? So, A minus conjugate of A. Close natin. Then, plus absolute value ng B minus conjugate of B. Okay, and so on. So, sige po, pa-input sa calculator. Okay, ayan. So, na-input na natin siya and then click na natin yung equals. Ayan. Anong bibigay sa inyo, class? So, copy natin, no? That is 125.6422 and then 255.9898. So, sulat ko lang, class. So, lumabas is ito. 125.6422 and then plus 255.9898i. Ngayon, class, take note na itong ginawa natin is only applicable for correct latitude. So, ibig sabihin, no, kasi ito, di ba yung una, yan yung departure. Itong pangalawa, ito yung ating latitude. So, class, ito, wala tayong paki dyan, no? Kasi, hindi naman nakaset up yung syntax natin to solve for the correct departure. So, ang gusto lang natin, itong
second part ng equation, yung imaginary part na magre-represent ng correct latitude. Okay, so ayun, check nga natin class kung ito nga yung correct latitude using yung transit rule. So, ayun, bahala ka class kung gusto mo pang i-apply ito. Pero ako class, ginagamit ko to, no? Kasi nga, sobrang, kapag nakabisado mo na kasi siya, and then, na-absorb mo na kung saan nanggaling yung shortcut na yan. So, madali na siya matandaan class, no? So, check nga natin tong 255.9898. So, nasan yan? So, ito yun. Ayan class, oh. For line 1, 2, ito yung correct latitude. O, tama, di ba? 255.9898. Okay? So, nakuha natin siya. Yung latitude. O, ngayon, paano natin kukunin sa calculator yan, yung 255? Kasi wala tayong paki dito sa 125. Paano kukunin to, class? Yung 255. Alam ko, pwede yan dito. Ayun, yung click mo tong 6, yung imaginary part. So, imaginary part nung sagot natin, ibibigay niya yun, yung 255. So, ibig sabihin, na-isolate na natin siya. So, pwede natin itong i-store sa y, no? So, parang nangyari, itong 255.9898 is in-store natin sa y, no? Representing yung correct latitude. So, ngayon, paano kunin naman yung correct departure? So, ang trabaho pala niyan. Sa umpisa lang class, no? Pag nga na-master mo na to, kusa mo na siyang mapipindot sa calculator. Okay, so, yan. Proceed muna tayo sa discussion. So, tanggalin ko muna tong calculator. Okay, so, paano class kung ang pinag-uusapan naman is yung correct departure ng line 1, 2? Okay, which is nakastore again sa A. So, same lang syntax niyan class, almost the same. So, saan nakalagay yung dating departure niya? Sa nasa A yun, di ba? Minus, saan nakalagay yung correction sa departure? O di nasa F pa rin yun class. Okay, so nagigets ba? Ito yun, di ba? So, yung dating niyang departure nakalagay sa A, and then yung correction sa departure nasa F. So, ito na lang yung magiging problema. Paano natin maipe-present naman, no? Or mai-isolate yung departure. Okay? So, gawin natin yun, class. Paano i-isolate? So, di ba, class, again, yung A, no, is naka-express in terms of x plus yi. So, again, ito yung departure, ito yung latitude. So, ang gusto natin, class, yung x lang. Kasi nga, departure ang pinag-uusapan. So, paano kaya makukuha yung class? So, anong gagawin natin sa sa conjugate niya? So, kung ito yung x plus yi, no, na nakalagay sa A, so, ang gagawin natin sa conjugate dito is ipa-plus naman natin siya. So, plus x plus or x minus yi, no, yung conjugate. Okay? So, pag pinag-plus natin yan, magiging 2x and then ito mawawala, no? So, 2x. Therefore, nakuha na natin yung twice ng departure. So, again, ang magiging syntax is what? A plus conjugate of A and then di-divide natin sa 2. Okay, gets ba yun, class? Para maging departure na lang siya. Ayan, no? So, divide natin both sides by 2. So, makuha na natin yung departure. So, ang pinag-uusapan class is di ba? Absolute value. So, kunin ko nga to class para may reference ka. Okay. So, yan yung reference natin, di ba? Yan yung kinokopya natin. So, ang kailangan natin, absolute value. So, dito pala. Ayan. So, therefore, ang lalagay natin dito is parenthesis. So, ano yung numerator, class? Ang numerator is ito, no, yung A plus conjugate of A. Yun nga lang naka-absolute value. And then take note, may over 2, di ba? Pero sa previous natin na ginawa, yung over 2 na yan is
Ayan o, nag-cancel. So, hindi na natin siyang lalagay na may over 2. So, magiging, dito is absolute value ng A plus conjugate of A. And then yung sa baba, yung summation. So, lahat ng sides. So, A, conjugate of A plus B plus conjugate of B, and so on. Okay, so therefore class, no, ito na ngayon yung syntax na gagamitin natin to solve yung correct departure. Okay, so sana nasundan yun class, no? Anong hawig niya dito? Dito minus. So dito mga plus naman. So sige class, pakita natin sa calculator. So click natin. So gusto natin kunin yung correct departure ng A. So magiging A minus F, and then ayan, no, absolute value ng A dito plus naman, so plus conjugate of A, and so on class. Sige, papindot na lang po. Okay, so ayan, no, napindot na natin siya. So equals na natin. Yan, makukuha na natin yung correct departure. So, lumalabas, ang sagot is 125.6767. So, sulat natin siya. So, ito lumabas equals 125.6767, and then plus, ilan yung kasama niya? 255.9445. Then I. So, again, since yung equation na to is for correct departure alone, so again, yung kasama niyang latitude, which is ito, is wala tayong pakialam dyan. Kasi nakuha na natin yan dito. Ayun, iba yung sagot neto, 9898 dito. So, wala tayong paki dyan. Ito yung gusto natin, no? Which represents yung correct departure. So, tama ba yung class? Yan yung correct departure sa transit rule. So, recall natin, no? Yung previous solution natin. So, ito yung solution natin, no, nung transit rule. Oh, ayun, class, no? So, tama nga. 125.6767. Okay, so sana nasundan nyo yun. Oh, so, paano natin i-store sa calculator to, class? Kung gusto natin exact value. So, katulad nung ginawa natin dito, kinuha natin imaginary, no? So, dito, kunin naman natin yung real. Kasi nasa real part siya nung complex number. So, to do that, apps, number 5, and real, and then yung answer. So, nakuha natin yung 125, and then, or 125.6767. And then, store natin, let's say, sa X. Okay? So, magiging, ito siya. And then, store sa X. So, therefore, class, meron na tayong correct latitude, correct departure, o di, kaya mo na siyang i-manual, no? Para makuha yung correct line sa correct bearing. Halimbawa, tayo? Corrected length nung 1, 2. O di equal yung saan? Di square root ng departure squared plus yung latitude squared. Meron ka na nun eh. So, di ba nasaan to, class? Nasa X. Ito nasa Y. O sige, ilan yung correct length nung line 1, 2? Okay, so that is 285.17 or 18. So 285.18 meters. So ganun lang siya. Next, paano kung gusto mo yung bearing? So yung bearing, paano yung class? Di ba ano yan? Tangent of beta ay equal sa absolute value ng departure over latitude. So almost the same na lang. So dito, nasa X, ito nasa Y. So, take note na lang yung sign. Anong naging sign nito, class? So, itong ating latitude, positive yan. Itong ating departure, positive. So, lumalabas, naka-ano yan? Naka-north and then naka-east. So, kunin na lang natin tong beta.
So, ilan yung beta class using your calculator? So, lumalabas 26.15 or 26 and then 8 and then 54.43. So, lagay natin. Okay, so ayun yung sagot. Nasundan nyo ba, class? Nasundan nyo? Or, pwede rin, class, i-model na lang din natin kay calculator para siya na yung magbigay ng correct length and then yung correct bearing. So, paano yung, class? Ito, sa calculator. Nakikita mo yan? So, lagay natin x plus yi. Kasi nga, di ba yun yung format natin? Na rectangular form. So, x plus yi, ito yung I. O, ayan na siya. So, para makuha natin yung niya, class, na magkasabay, convert natin sa r angle theta. Ayan o, r angle theta. O, makukuha mo lang sabay. Ito yung 285.18. Ayan. Nasa natin. Sagot natin manually. And then, ito yung angle na 63.85 which is naka-reference yan saan, class? Sa positive x-axis. So, parang nangyari, nakaganito yan. So, ito yung positive x-axis. Ito yung theta na 63.85 degrees. So, ito yung magiging bearing. So, kaya mo na yun, class. Hindi ko na siya papakita. Okay? So, ngayon, class, i-verify natin kung tama yung sagot natin sa previous question. What if nag-calculator technique lang tayo para dito sa situation 18. So, ang nakuha nating sagot dito is what? Ito. So, box ko nga, class. Correct length. And then, ito yung ating correct or corrected bearing. So, ito. So, di ba this one is for line 2, 3, di ba? Dito yan, class, sa line 2, 3. So, ang kailangan natin yung B. So, sana nandiyan pa kayo, class. So, ang gagawin natin, sige, papakita ko na lang sa calculator. Yung B, di ba? So, magiging B minus yung F and then times the distribution factor. So, let's say, latitude muna yung sinasagutan natin. So, paano yung sa latitude? B minus conjugate, di ba? Minus conjugate siya. So, sa numerator, magiging absolute value ng B minus conjugate of B. Okay, and then sa denominator, yung lahat ng sides. So, sige, pa-input po, class. Okay, so, ayan, no? Na-input na natin siya lahat. Okay. So, click natin. Take note, this one is for corrected latitude alone. So, ang kailangan nating tignan dyan, class, is itong 153.6732. So, anong gagawin? Paano makukuha yan, class? So, apps 6 imaginary part. So, ito siya. So, 153.6732. So, store sa Y. So, check mo nga, class, kung tama yan. 153.6732. So, which is, ito yan, class, oh. Kung nakikita mo sa screen, so, ito siya. No, 153.6733. So, konti lang yung kinaiba niyan kasi nga, diyan sa manual computation natin, nagra-round up tayo. Okay? So, next, proceed tayo para sa correct departure. So, magiging plus conjugate naman siya, class. So, dito kasi sa emulator, hindi nababak. Pero, pwede nyo, class, gawin sa sa actual calculator. So, halimbawa, papalitan mo lang naman ng plus, di ba? So, kiklik mo tong up. Okay, so mapupunta ka dun sa equation. Kiklik mo yung equals, tapos click mo tong back, no? Maano mo na siya, class. May edit mo na yung equation. So, sa emulator, hindi siya magawa. So, i-click ko lang siya ulit, manually na lang. So, sige, ilan yung lalabas, class, kapag naging plus naman? Okay, so, ayan, class, na-input ko na siya. No, nagawa ko na siyang plus. So, equals natin, makukuha natin dapat yung para sa correct departure naman. So, itong una, 590.5492. So,
So, ilan ba yung sagot natin? So, ayun class, no? So, the same. 590.5492 for the correct departure. So, para makuha natin siya, kunin natin yung real part. So, apps, 5, and then answer, lagay sa x. So, ibig sabihin, x plus yi represents yung correct departure. Itong y, correct latitude. Okay, ayan siya, no? So, ibig sabihin, pag kinuha natin yung r angle theta niyan, so makuha na natin yung corrected length niya na 610.216. So, which is, ito na yan, class, no? So, 610.22. And then, yung bearing na south 75. So, nakikita pa ba? And south 75 is what? Di ba negative 14 to? Kung mapansin mo, pag dinrawing natin yung negative 49 class, is equal siya dito sa 75. Okay, paano nga ulit yung class? Nagawa na natin before yun eh. Pero pakita na lang ulit natin. So, ito yung directions natin. So, from the positive x-axis, ikot tayo ng pa-clockwise naman na 14. Ilan yan? 14.586. So, ito ngayon yung line 2, 3. Okay, so therefore, yung bearing niyan is ito. No? Equal sa 90 minus yung 14. Okay, so hindi ko na siya ipapakita pa. So, kaya mo na yan. And then, prove na ito yung magiging sagot sa ating problem involving transit rule. Ayan, guys. So, hopefully, no, nagets nyo, no, dalawang lines yung ginawa natin, dalawang lines yung kinorek natin. So, again, kaya mong i-correct lahat ng lines using yung calculator mo lang ng napakabilis using yung technique na pinakita ko. Ang kailangan mo lang, class, is practice. Okay, practice, and then sana magets mo kung paano natin nagawa yung equation. Kasi later on baka makalimutan mo kung sino yung plus conjugate or yung minus conjugate. So ngayon, dahil tinuro ko sa inyo kung bakit naging plus or minus, so sana hindi mo na siya makalimutan. Okay, so sa next video natin, ang discussion naman natin is about omitted measurements. So paano kapag closed traverse siya, pero dahil sa obstruction or hindrance sa measurement, so hindi natin nakompleto yung mga lines and bearing. So paano makuha, no, yung line or yung length ng line na yon saka yung bearing ng line na yon na hindi natin na measure. So, okay guys. So hanggang dito na lang tayo. So thank you guys for watching. So ayun, so God bless.